napanood niyong video, ipinagbabawal ipanood sa isang bata sa Cebu. Makikita rito ang isang batang babae. Nagsisisigaw. Nagpupumiglas. Hanggang sa napahandusay. Na parang bumabaluktot ang katawan. At parang naninigas ang kanyang mga braso. Hindi raw siya sinusumpong ng anumang sakit. Gawa sa pangalan ni Jesus. Wala raw siyang anumang karamdaman. Pero ayon sa mga nakasaksi, di umano, siya'y may sapi. At ang videong ito, iniiwasang ipanood kay Shane sa takot na baka may puwersang muling bumalik sa kanya dahil siya ang batang nasa video. Gawa sa pangalan ni Jesus. Bunso ng worship leader mula Lapu-Lapu sa Cebu na si Gladys, si Shane. Pinaagi sa imong hangmiling dugo. Nitong May 7, isinama raw ni Gladys si Shane sa dinaluhan nilang spiritual training sa bayan ng Aluginsan. Happy naman talaga po kami nun. Yung patapos na po kami, mama, mabigat yung yung katawan ko yung ulo ko, masakit. I-pray mo ako kay Pastor Sai. Pero habang ipini-pray over, bigla raw nag-iba ang kilos ng bata. Kung titingnan mo talaga, ma'am, hindi ko maisip na kayang gawin ito ng normal na tao. Akala ko nga, ma'am, sa time na yun ay siya ay lilipad. Ang paniniwala nila, si Shane sinapian ng demonyo. Kaya si Pastor Cyril agad nagsagawa ng deliverance o pagtaboy ng sapi. Gawa sa pangalan ni Jesus. Sa dami din ng nadaanan ko at sa dami din ng nakita ko, etong demon na ito ay wild talaga. Pero tila mas lumala pa raw ang kondisyon ni Shane. Sa posisyong ito, para siyang agresibong manok panabong. Binalot namin yung bata sa tela kasi para safety siya. Masakit talaga tingnan. Hindi ko lubos paisip na naranasan ng anak ko. Pila mo kabog dere. Kita jud una jud dere. Kasi ngalan. Ha? Dili na sila mo Kabigat sa Ginoo. Ang nakadapa na noong si Shane, napahawak na lang sa kanyang ulo. Na para bang sinusubukang ikutin ito. Maghinahinay mo og kuan nila. Gibanduan ka na ko ayo ang ulo. Maghinahinay mo og gawas ha. Maghinahinay mo og tangtang sa mga tawo sa ubos. Ha? Nagsabot ha? Ha? Musunod ka na ko, amadyo kay ka na ko. Gibanduan ka na ko, tarungan na iyang kuan. Oh? Gibanduan ka na ko pagbihip, pagtarong. Anara. Ito na ko ha? Anara ha. Musulti ko nimo. Mubalik mi dere. Tangtanga imong gawag kung dilis, kalayuhan ka na mo. Makalinod ka na mo dito sa langit. Nagkasabot ha? Ha? Kaila ka na ko, kaila ko ni mo. Hanggang sa si Shane, Be pray, be delivered, delivered. Jesus! Come on, go guys! Jesus, my God! tuluyan nang nawalan ng malay. Territorial demonic authority na nagmanifest sa kanya. In short, galit na galit yung evil spirit sa atin. Kasi nga, nung pinag-uusapan namin sa gabing ito, we are talking about to preach the gospel. Si Shane, maayos-ayos na ang lagay ngayon. Kwento niya, naglalaro lang daw siya noon nang meron siyang nakita. Pula yung mata, mataas yung sungay. Tapos, kulay black yung skin niya. Kabahan ako ng tumakbo. Bigat ng aking pakiramdam sa ulo ko.
tsaka yung likod ko. Mubalik mi diri, tangtanga imong gahom dili. Pagkagising di ko ko itawag ko sa akong pangalan. Pero murag yapon ko galuya, murag ko gilantan pero bugnaw ko paminaw kay naman ang Ginoo. At hindi raw ito ang unang beses na may kakatwang naramdaman si Shane. 8 taong gulang pa lang daw siya, bukas na raw ang tinatawag na kanyang third eye. Nakita rin siya ng mga heavenly things, like angels. Sinasabi niya sa akin, Ma, ang ganda talaga ng angel, Ma, yung pakpak. Kasi meron ako makita na yung mga demonyo. Kaya nga naman, kung ano, bata ka ng mobitaw, kinahanglan siya babad yun siya sa pulong. Mubalik mi diri, tangtanga imong gahom dili. At sa kalagitnaan ng interview, si Shane biglang Bigyan ka ng likod. ano ang nakita ni Shane? Pag bumigat, meron na nag-watch sa akin. Sinundan nga ba siya ng masamang espiritong di umano sumapit sa kanya? Mapapakrus ka sa sunod na mga nakakakilabot na nangyari sa aming pagbabalik. Gawa sa pangalan ni Jesus. Anyos na dalagita mula Lapu-Lapu City sa Cebu na si Shane. Sinapian di umano ng demonyo. Gaman. Gawa sa pangalan ni Territorial demonic authority na nagmanifest sa kanya. Pero ito ang hindi nila inasahan. Bigyan ka ng likod. Sa kalagitnaan ng aming interview kay Shane, muli siyang may naramdamang kakaiba. Pag bumigat, meron na nag-watch sa akin. Ngayon may nararamdaman ka? Oh my God, kinikilabutan ako, ma'am. Ha? Ma'am, kinikilabutan ako. Ayun, pakuan ha? Okay ka lang? Ay, paparulosan nila ako. In Jesus' name. Ayun, nasalan niyo na lang muna, ma'am. Si Shane agad dinasalan ng mga spiritual leader. Relax ra iya mo na unaw kasing-kasing kay ma-stress man gud ya kababi tas daot or sa kuan nga mabuslot yang heart ni Inday. In Jesus' Kamusta ka? Okay na? Ano yung naramdaman mo kanina? Kasi yung background kasi biglang dumidilim. Mubalik mi diri, tangtanga imong gahom dili. Para kay Gladys, posible rin daw na malalim ang ugat ng pinagdadaanang ito ni Shane. Kasi miss din yan yung daddy niya kasi namatay na. Sobrang close niya sa daddy niya. Kaya sinasabihan ko naman po siya na huwag kang malungkot kasi kung love natin siya, mas love din siya ni Lord. Pinaintindi ko naman po sa kanya na may lubos pa na nagmamahal sa daddy mo, si Lord. Kaya kinuha siya agad. Pero iba naman ang pananaw ng isang child psychologist. Pwede nating tingnan seizure disorder, pero kailangan din nating malaman yung psychological basis natin. Kapag ang bata ay nag-undergo ng tinatawag nating stress, may mga previous na kaganapan sa buhay niya, sa buhay ng pamilya, na maaring maglagay sa kanya sa ganoong kondisyon. Mubalik mi diri, tangtanga imong gahom dili. Malaki yung kondisyon ng isang bata na mas paniwalaan niya kung ano yung mas madalas niyang nakikita. No? Yung mga paniniwala din ng magulang na dadala ng isang bata. Lailahi man tag mga relihiyon, lailahi ta kung asa tag mga kuan, but ako ra jud ka-advice is dapat di kita magmahadlokon. Dapat kita mag-pray kay ang kahadlok dili na is Ginoo. Sa ngayon, payapa na muli si Shane. Pero hindi sila nagpapakampante. Mubalik ko diri, tangtanga imong gahom alitaw sa ubos.
Ha? Dahil sa kanilang paniniwala, ang kampon ng kadiliman, hindi mo alam kung kailan muling aatake. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.